Alright, let me just, do this video para paliwanagan kayo. I've been having receiving messages coming from different OFW regarding sa mga video at mga tutorial ng ibang tao tungkol sa kung anong ilalagay mo sa yung OFW Pass, Visa, or ID. And tandaan nyo po, iba't iba tayong bansa. So it might not be applicable sa bansa ninyo yung ID na nilalagay ng ibang tao as a valid ID para maka-issue kayo ng visa at mag-green yung visa ninyo dun sa requirement ng OFW Pass and to have a generated color green QR code. Yung ibang bansa kasi may mga visa ID card na tinatawag. Yung mga bansa kagaya ng Saudi Arabia, ang visa lang natin dito yung exit re-entry visa. We're talking about exit re-entry visa, yung mga nagbabalik bansa o nagbakasyon. Yun talaga yung nilalagay natin doon. Hindi yung ikama. Now, for just a short update or recap, ano nga ba ang ikama? Ang ikama kasi ay hindi siya working visa. Kahit hanapin niyo po sa Google, hindi po siya working visa. Ang ikama, proof na ikaw ay legal na pumasok at estado sa Saudi Arabia. So sino yung mga nabibigyan ng ikama? Sila yung mga expatriate na nagkaroon ng employment visa pagdating sa Saudi Arabia. Kagaya na rin ng kasama na rin dito yung mga dependents nila. So yung mga turista, wala silang visa, kaya ikama. So yung mga ikama natin ay hindi siya nagsiserve as working visa. Pruweba lang yan na ikaw talaga illegal yung estado mo dito as resident permit. So maraming mga Filipino ang nag-aakala na yun ang dapat ilagay sa ating OFW Pass, which is mali po. Marami rin ako napanood na video na nilalagay nila sa e-registration is yung working visa, pero hindi yun ang tamang inilalagay. Kasi yung sa mga video na lumalabas, yung working visa doon, i-click nila yung working visa and then on the other side, ilalagay nila yung ikama number nila doon. So, posible talaga na mag-green yan, pero hindi siya mababasa ng immigration kapag umuwi ka na sa Pilipinas at palabas ka ng Pilipinas. Baka mapagaya kayo sa mga OFW na papunta ng Singapore at nakapag-generated ng mga QR code para sa OFW Pass. When the Bureau of Immigration check their QR code, walang OEC na na-generate. Simply because mali ang kanila nilalagay na detalye doon. Make sure lang po kung kayo po yung magtuturo sa mga tao, dapat alam niyo yung kahalagahan at ano yung ikama at ano yung ID na nilalagay niyo dyan bago niyo i-proceed, bago niyo ituro sa iba. Baka mamaya, nakita niyo lang na kulay green yung QR code niyo, akala niyo okay na. Well, hindi pa. Make sure lang po na alam niyo na nasa pilot test pa rin naman ang DMW app. So definitely hindi pa to sigurado. At kanina nakausap ko rin po ang DMW Director Charles Tabot. Sinabi niya na yung mga OFW sa Saudi Arabia, yung visa requirement when it comes sa OFW Pass, medyo ilelesen nila yung pagiging stricto pagdating doon. So possible mabago pa rin naman ng Department of Migrant Workers yung visa requirement yung mga OFW galing sa abroad. So ako, para sa akin, hindi dapat na nandyan yung visa requirement o yung ID card requirement sa OFW Pass kasi hindi naman po sakop ng DMW yung visa. Sakop po yan ng immigration. So probably baka mamaya sa susunod na update tanggalin nila yung visa requirement dyan sa OFW Pass at gawin na lamang nila ng flight ticket pabalik ng abroad. Gaya ng mga nasa OEC exemption na hinahanap is ticket pabalik abroad. I hope may natutunan kayo sa video na to. Bagamat very raw ang video na to. Maraming salamat na ipaliwanag ko sa inyo ng tama.